Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So narito po ang aming pangkat upang ibahagi sa inyo ang tungkol sa maikling kwento. At bago natin simulan ang pagtatalakay ng maikling kwento ay kinakailangan munang sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy, nasusuri at naipaliliwanag ang mga elemento ng maikling kwento tulad ng tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian at tema sa isang tekstong binasa. Napapahalagahan ang mensaheng hatid ng maikling kwento sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa sariling karanasan at pang-araw-araw na buhay. Nakabubuo ng isang malikhaing pagtatanghal o presentasyon. At At ngayon, narito si Binibining Kaimoy, Binibining Gakutara at Binibining Kagara upang ibahagi sa inyo ang mga elemento ng maikling kwento. Ngayon naman, tatalakayin ko ang tauhan. Ito ay tumutukoy sa mga tao, hayop o anumang nilalang na gumaganap at nagbibigay kahulugan sa isang kwento. Sila ang nagsasagawa ng mga kilos at pangyayari ng mga kilos sa loob ng akda. Dito ay sila yung mga karakter na gumagalaw sa loob ng kwento. Sila yung nagsasalita, nag-aaway, nagmamahalan at nagdesisyon. Ngayon naman dumako tayo sa tagpuan, kung saan nangyayari ang kwento. Dito ay ito yung mga saan, kailan nagaganap ang kwento. Ngayon naman ay aking tatalakayin ang banghay. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Una rito ay ang panimula. Dito ay pinakikilala ang mga tauhan, tagpuan, at paunang pangyayari sa kwento. Dito ay pinakikilala ang mga tauhan kung saan at kailan naganap ang kwento at ang mga unang nangyari. Sunod na may ang suliranin. Ito ay ang problemang kinakaharap ng mga tauhan sa kwento. Ito ay ang problema o hamon na kinakaharap ng mga tauhan. Ito ang nagbibigay ng daan sa pag-usad ng kwento. Sunod naman ay ang kasukdulan. Ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Ito ay umaabot sa pinakamataas na tensyon ng kwento. Ito ay ang pinakamahalagang bahagi at pinakamataas na antas ng tensyon. Dito nagaganap ang pinakamahalagang pangyayari na nagbabago sa tagbo ng kwento. Sunod naman ay ang kakalasan. Dito ang bahagi kung saan nagsisimula ng bumaba ang tensyon. Dito nagsisimula ng humupa o bumaba ang tensyon. Unti-unting lumilinaw ang mga kaganapan patungo sa wakas. At ang panghuli naman ay ang wakas. Ito ang huling bahagi ng kwento na kung saan dito ipinapakita ang mga naging solusyon sa problema o pangyayari sa kwento. Ito ang huling bahagi ng kwento. Dito makikita ang naging solusyon sa problema o naging bunga ng mga pangyayari. Ngayon naman, dumako tayo sa tunggalian. Una, ang tao laban sa tao. Dito kalaban mo ang kapwa mo tao. Halimbawa ng pinsan, kaibigan, pamilya, o kahit na sino. Pangalawa ay tao laban sa sarili. Dito, kalaban mo ang iyong emosyon, damdamin at isipan. Pangatlo, tao laban sa kalikasan. Dito, kalaban mo ang mga sakuna, kalamidad, halimbawa ng bagyo, lindol, at baha. Susunod ang tema. Ito ang pangunahing kaisipan, mensahe o aral na nais iparating ng may akda sa isang kwento. Ito ang sintong idea na umiikot sa kabuuan ng akda. Dito, pinapakita kung ano nga ba ang nakapaloob sa isang kwento. Isang magandang araw sa ating lahat. Ngayon ako si Binibining Gayas na magbabahagi sa inyo ng isang maikling kwento na pinabagatang Ang Kwento ni Mabuti. Sinulat ni Genoveva Edrosa Mato. Ang kwento ay tungkol sa isang gurong tinatawag na si Mabuti dahil palagi niyang ginagamit ang salitang mabuti sa kanyang pagsasalita. Siya ay isang simpleng guro na nagtuturo sa isang lumang paaralan. Sa paningin ng tagapagsalaysay, si Mabuti ay puno ng kabutihan, pag-asa at pamahal sa buhay, kahit tila may pabigat siyang suliranin.
Isang araw, nadatna ni Mabuti ang tagapagsalaysay na umiiyak sa sulok ng silid-aklatan. Nagulat ang bata nang sabihin ni Mabuti na nakaroon siya upang umiyak. Mula noon, napansin ng tagapagsalaysay na kahit may sariling problema si Mabuti, patuloy pa rin itong nagtuturo ng isla at ipinapakita ang kagandahan ng buhay sa kanyang mga estudyante. Natutuhan ng tagapagsalaysay na ang isang tao ay maaaring may dinadalang sakit o suliranin, ngunit pinipili pa rin maging mabuti at magbigay ng pag-asa sa iba. Yun lang. Pagkatapos basahin ni Binibining Gayas ang kwento tungkol sa ang kwento ni Mabuti ni Genevieve Edrosa Matoti, ngayon naman ay sasagutin natin ang banghay na may panimula, suliranin, kasukdulan, kakalasan at wakas. Dito sa panimula, ating makikita na dito ay pinapakilala ang tauhan kung ano ang kanyang pag-uugali at kung paano siya nakakaapekto sa iba. Dito, sa panimula, sa kwento ni Mabuti, ipinakilala si Mabuti bilang isang guro na kilala sa magiging masiyahin, mabuti at puno ng positibong pananaw sa buhay. Siya ay nihangaan ng kanyang mga estudyante dahil sa kanyang magandang pakikitungo at mga payo. Dito naman sa suliranin, dito ipinapakita ang problema na kinakaharap ng tauhan na nagiging sanhi ng tensyon. Unti-unting nalaman ng tagapagsalaysay na may mabigat palang problemang dinadala si Mabuti tungkol sa kanyang asawa dahil sa pagkamatay nito. Dito naman sa kasukdulan, dito pinapakita ang pinaka nakakapanabik na kwento dahil dito natin malalaman ang tensyon at kung ano nga ba ang nangyayari. Dito, sa kasukdulan, dumating ang matinding bahagi na ibinahagi ng Mabuti ang tunay niyang nararamdaman at ang sakit na matagal niya nang kinikimkim. Sa kabila ng kanyang masayahing ngiti, kung pala siya ng lungkot at paghihirap. Sa kadahilan ng ito ay sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa kakalasan naman, dito unti-unting humuhupa ang tensyon at unti-unting nasusolusyonan ang problema. Dito, matapos may bunyag ang kanyang problema, ipinakita pa rin ni Mabuti ang kanyang katatagan at pagpapatuloy sa buhay bilang guro at ina. Hindi niya hinayaang tuluyang manaig ang kanyang kalungkutan. Dito naman sa wakas, makikita natin kung ano ang resolusyon o mangyayari sa kwento. Dito, nagtapos ang kwento sa pag-unawa ng tagapagsalaysay na hindi lahat ng taong masaya sa panlabas ay tunay na masaya sa loob. Natutuhan niyang hangaan lalo si Mabuti dahil sa kanyang lakas ng loob at kabutihan sa kabila ng pagsubok sa buhay. Ngayong tapos na nating nasagutan ng banghay, tayo naman ay magkakaroon ng pagtataya kung saan sasagutan ninyo ang mga tanong na aking inahanda, ngunit ang pagsagot ninyo sa mga tanong ay sa pamagitan ng link ng Wayground na aking isinend. Kaya't inaasahan ko ang lahat na sasagutan nito at makikipagpartisipasyon. Yun lamang. Maraming salamat.